Good morning, brothers and sisters in Christ. Kamusta po? Kamusta po ang mga maganda at guwapo? Mga anak ng Diyos. Amen. Blessing and honor that you are here, that you gave time to praise and worship the Lord. Amen. I just want to ask, why are you here? Diba? Are you here to show off your talents? No, I don't think so. And before anything else, let's sing a song called Ang Pag-ibig Mo. Amen. Ang krus ng Kalbaryo, ang siyang alala
that you woke us up today because we know that you have a plan for us, Lord. We know that you have a plan for this church, oh Lord. Lord, I ask you for this Sunday, for this service to go perfectly, to have, feel us, your presence, oh Lord. Help us feel your presence. We're so thankful that you gave us breath, that you gave us this church, for this family, oh Lord. We thank you for the protection, oh Lord. Te damos las gracias por los talentos que nos has dado. Todos estos talentos te lo daremos siempre a ti, Dios. Te pedimos que este service vaya perfecto y que nos llenes con tu gloria, Dios. Jesus, we are so, we ask you for forgiveness for the sins that we made. And that's why we're here, oh Lord. We want to praise and worship your name, oh Lord. So thankful. Lord, we give you all the highest praises. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. Amen. Come on, Church of God, people of God, it's time to give praises to our living God. Amen. He deserves all our praises. So come on, church, pumalakpak tayo. Amen. Tumalon tayo. Amen. At awitan natin ating Panginoon. Amen. Hallelujah, Jesus. We love you, God. Come on, church. To the Lord our God and King, His love endures forever. For His good is above all things. His love endures forever. Sing praise.
Amen.
Hari ng buhay ko, ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko, ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Itataas ang ngalan mo. Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko, ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Itataas ang ngalan mo. Hari ng buhay ko, ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Ako'y sumasamba. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. ako'y sumasamba, Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Dakila ko. Sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan, Panginoong Diyos. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa buhay na binago mo, Panginoon. Salamat po, Ama, sa mga pagpapalag at pagmamahal na binibigay mo sa amin sa araw-araw, Panginoon. Kulang po ang pasasalamat, Panginoong Diyos, na sinasambit namin ngayon, Panginoon. Hallelujah. Papurihin ka, O Diyos. Sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan, Panginoon Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon Diyos, na kami tinipon mong muli upang kami po makapagsamba sa iyo, Panginoon Diyos. Salamat po sa pribilehiyong makapunta kami dito ng wala pong nangyari masama, Panginoon. Salamat po sa pag-iingat mo sa amin, Panginoon Diyos. Dinadalangin namin sa mga kapatiran na namin on the way, Panginoon Diyos. Ganun din po sa mga nanonood ng online, Panginoon. Pagpalain po kami lahat. Salamat po, O Diyos. Bilang pagmamahal at kapangyarihan, Panginoon Diyos. Binabalik na po namin ang pinakamataas na papurit pasasalamat sa iyo lamang, O aming Panginoon Hesus Kristo. Ang lahat ng magsabi ay Amen. Wait lang.
Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Are we blessed, church? Amen and amen. Amen. Tunay nga na napakasarap sambahin ng ating Panginoon. Amen. Na lumangoy sa presensya ng ating Panginoon. Amen. And we believe everyone is filled with the presence of God this morning. Amen. And today po gusto kong magpasalamat sa ating Panginoon. Amen. Sa opportunity na binigay ng ating Panginoon to share an encouragement for every one of us. Amen. And I believe na when we encourage other people, we're also encouraging other people to encourage other people. Amen. So parang salamat sa Panginoon because I'm being used by God. Amen. For His glory. Amen. And I believe mangungusap po ang ating Panginoon. Amen. Sa umagang ito. Amen. So I want to share an encouragement sa ating lahat. Amen. And sino po dito yung nagsasabi, nagpe-pray sa ating Panginoon na God give me more money? Sino po bang may prayer na ganon? And Lord, bigyan niyo pa po ako ng mas maraming pera. Sino po yung may mga minsan, meron? Okay. So, actually, nangusap ang Panginoon, sabi, actually, hindi po pala dapat ganon yung prayer natin, mga kapatid. Amen. And we're always talking about tithes and offering, amen, every Sunday. Sinishare po natin yun every Sunday. And it's sad kasi sometimes, di ba, sinong nakakarinig na, ay kasi yung mga church, they only get our money, di ba? Parang ganon. But actually, nagkakamali tayo mga kapatid. But because we are a church who believes in giving to God. Amen. Who believes in giving back to God. Amen. And so if we say na yung prayer natin minsan nagiging, God, give me more money. Lord, bigyan niyo pa po ako ng mas maraming pera. Amen. Pero actually, God, ibahin natin yung prayer natin. Amen. A good prayer to say to God is say, Lord, help me to steward well the money that you have already given me. Amen. So that para mas mag-increase, para mas mag-grow, give me wisdom on how to use it well. Yung money na binigay mo na sa akin, Panginoon. Kasi yung hinihingi natin na yung extra na binibigay ng ating Panginoon, yung sino po ba dito yung mga nagtaas na ng salary this year? Amen po ba? Amen! So alam niyo po mga kapatid, actually, extra na yun ng ating Panginoon. But then our prayer, our desire must be like, Lord, help me to steward well the money na binigay mo sa akin. Amen. So today, I'm gonna talk about, hindi po ako magpipreach, amen, but I wanna share the Word of God. Amen. I wanna share the Word of God, and we're gonna talk about, I wanna talk about we're gonna give you a word of encouragement, and we're gonna share about generosity. Amen. And I believe na hindi pa ako mahirapan i-share to sa inyo lahat, mga kapatid, dahil I believe this church, amen, is a very generous people. Amen. Sino po ba mga generous dito? Amen. Can you say po ba sa inyong katabi, I know you are generous. Generous po ba yung mga katabi natin? Amen. Meron pong story sa Bible na basahin po natin very quick in Mark. Amen. In Mark chapter 12, verse 41 to 44. Amen. Sabi po dito, Jesus sat down opposite the place where the offerings were put and watched the crowd, putting their money into their temple treasury. Can we imagine that, kapatid? Siguro, in that times, kung nandun po tayo, siguro nakakailang siguro na nakikita tayo ni Lord na naglalagay ng pera into the temple treasury. Amen. Pero those times pa kasi, they didn't know that He was the Son of Man. Amen. So, sabi po dito, many rich people threw in large amounts. Amen. But a poor widow came and put in 2 very small copper coins, worth only a few cents. Calling His disciples to Him, Jesus said, "Truly I tell you, this poor widow has put more into the treasury than all the others. They all gave out of their wealth, but she out of her poverty put in everything," amen, "put in everything
all she had to live on. Amen. Isn't that beautiful story, mga kapatid? Amen. Sino pong nakarinig na po ng story na ito? Amen. So, dito po natin makikita yung true meaning of generosity, mga kapatid. Amen. And true generosity, amen, yung tinuturo sa atin ng Panginoon dito that is not giving from your abundance. Amen. Abundance actually extra na ating Panginoon because He loves us so much. Binibless niya po tayong lahat. Amen. But true giving, it's from a place of sacrifice, mga kapatid. Amen. And being generous is actually, hindi siya meant to be easy, mga kapatid. Amen. Ano pong nakita natin on this story? That she gave everything that she had. Amen, mga kapatid. She gave everything that she had. Sabi po dito, all she had to live on. So wala pong natira sa kanya. Amen. And that's true sacrifice. We can see that's the true meaning of generosity. Amen. And kung makikita po natin, this widow, let's take an inspiration, mga kapatid, on kung paano nagbigay ang widow na ito. She gave everything. Amen. And this story really impacted Jesus. And we're still talking about it now, 2,000 years later, mga kapatid. So, how much more now? Amen. Na binibless palalo tayo ng ating Panginoon. Amen. So, yung main point na gustong ituro ng ating Panginoon in that moment sa mga disciples, amen, na He was trying to teach them the difference, amen, na giving from the heart, amen, and giving from the excess na meron tayo. Amen. And that really hit me kasi yung ginagawa ko po yung sharing na ito, Lord, sabi ko, Lord, give me a generous heart. Kasi, di ba, aminin po natin, sometimes we claim that we are generous, pero actually hindi po natin nakikita, hindi po natin namamalayan that we are just tipping God. Alam niyo po ba yung tipping? Yung minsan na natitirang sa dinner natin kapag may nasosobrang euro or 1 euro, 2 euro, binibigay natin in the restaurant. Amen, iniwan natin. So sometimes it's sad to say, pero sometimes tinitip lang natin ang ating Panginoon. At ang sakit nun dahil God has given us everything. Amen. Kapag nagbigay ang Panginoon, hindi lang siya bits, hindi lang siya little. Amen. Pero He gives everything. Amen. So God is teaching us here na not only the leftovers we can give to God. Amen. And sabi nga po dito, this is just a foreshadowing of the price that Jesus paid. Amen. And when He was sacrificed, amen, on the cross, hindi lang niya binigay ang some of His life, some of His times. Amen. Ay, minsan hindi pa nga natin mabigay yung buong oras natin sa ating Panginoon. But Jesus sacrificed His body, His whole life sa atin, mga kapatid. Amen. So, Jesus has the right to say about being generous. Amen. Meron siyang karapatan upang turuan tayo kasi siya mismo ang nagbigay. Amen. Hindi lang siya nag-preach, pero He walked on it. Ginawa niya. Amen. He demonstrated on the cross. Amen. So, nawa mga kapatid, not only we say that we are generous by saying it. Amen. Pero on how we do it, on how we show. Amen. Hindi lang niya binigay, amen, yung mga clothes na meron tayo, amen. Hindi lang niya binigay yung mga kakainin natin, amen. Mamaya, amen, naka-ready na mga kapatid. But He gave, amen, He gave forgiveness, mga kapatid. He gave eternal life. He gave us grace. He gave us mercy, amen. So He has the authority, mga kapatid, to speak into this, amen. So I just want to share very quick. For example, yung sinasabi natin that, amen. Yung sinasabi po natin that generosity gives from the heart, amen, not from our excess, amen. So for example, ako po, okay, illustration po, meron po akong 2 bag, amen. And yung kapatiran ko, my sister needs a bag kasi wala siyang bag. Kung binigay ko po yung Coach or LV, ano po ba? Na bag. Wala po siyang bag. Nakita yung kapatiran ko na wala po siyang bag. Pero binigay ko yung extra bag ko kasi hindi ko naman po ginagamit. Naka-stock lang. Amen. So binigay ko po. Amen. It's
me being generous. Amen? Kasi binigay ko from my abundance, from my excess. Amen? Pero kung pong iisa lang yung bag ko, walang bag yung isang kapatiran ko, and I give it to you, kapatid. And that's being from a sacrificial generous. Naintindihan po ba natin, mga kapatid? That's being, sabi natin, it's from a place of sacrifice. Kasi di ba minsan parang iisa na nga lang, nag-iisa na lang, akin na lang to. Parang hindi ko naman pwedeng isurrender, di ba po? So parang, can we see the difference, mga kapatid, when we give from our excess and when we give from our abundance? Amen. And it hits hard kasi unang nangusap ang Panginoon sa akin ito. Amen. So, it's sad to say, amen, na merong mga times na ganon. But then God is teaching us how to give properly, how to give generously. Amen. And I must say, kapatid, siguro, don't come out to me after this, pero being generous, it's after the 10%. Because the 10% ay utos po ng ating Panginoon. Amen. Generosity starts at 11%. Amen. Do you believe in that, kapatid? It's hard to say that, pero God is teaching us. Amen. God is really teaching us. Amen. So, kung paano nakita ng Panginoon, amen, yung babaeng ito na nagbigay, binigay niya ang lahat. Amen. Let this be an inspiration and encouragement sa ating lahat. Amen. To give, amen, to give what is deserving sa ating Panginoon. To give generously. Amen. Sacrificial gift of generosity. Amen. So, kung gusto po natin, amen, kung gusto po natin maging generous yung mga katabi po natin, amen, makita po sa atin muna, amen, yung pagiging generous natin. Because yung pagiging generous natin sa ibang tao, actually, alam niyo po ba nakaka-affect yun, nakaka-contagious po yung pagiging generous sa katabi po natin. Amen. Kasi pag, uy, ako na magbayad ng dinner. O, diba? Meron po bang ganon? Ako na, parang dapat nga nag-uunahan kayo eh. Amen. So, ganon yung pagiging generous. Yung alam mo yung, amen, we share the blessing na binibigay ng ating Panginoon. Amen. But also from a heart. Amen. And sabi nga po doon, in my last verse, as we close po, in 2 Corinthians chapter 9, 6 to 8. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. Amen. Hindi naman pwede na, ay Lord, kasi ito na lang kasi yung ano ko. Parang, then it's better not to give if our heart is not aligned to Jesus. Amen. So, and God is able to bless you abundantly so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Amen. So God is able to bless us abundantly. Amen. We claim that, Lord Jesus. Thank you, God. Let us all stand, mga kapatid. Amen. And let us prepare let us prepare what we want to surrender to Jesus. We want to give from our hearts. Amen. Having all that we need, amen, we will abound in every good work. Amen. Tayo po ay manalangin. Thank you, Jesus. Thank you, Father, for your word today. Thank you for teaching us once again, oh God, how to give back to you, oh God, generously, Jesus, because we believe, oh God, that the money, Panginoon, we will put in, oh God. You can do so much more, Panginoon, oh God. You can do so much more to what we will offer, Panginoon, oh God. Salamat, Panginoon, oh God. May you bless every money, Panginoon, that we will collect, Panginoon. Every hands, Panginoon, oh God. Every lives, every hearts, Panginoon, oh God. Lord, may you bless this, Panginoon, oh God. And we pray, Panginoon, na magamit ito, Panginoon, upang sa ikakalawak, Panginoon, ng inyong iglesia, Panginoon, to the expansion of your kingdom, Panginoon, oh God. Lord, we pray, oh God, that you may continue to help us steward well, Panginoon, ang
mga kayamanan, Panginoon, oh God, mga all the money, Panginoon, that you have given us, not just our money, Panginoon, but this church, Panginoon, our relationship, Panginoon, to every member, Panginoon, oh God, to our studies, Panginoon, oh God, in our businesses, Panginoon, oh God. Lord, help us to steward well, Panginoon, what you have entrusted us, Panginoon, oh God, so that you may help us, Panginoon, oh God, to grow it, Panginoon, oh God. So Lord, thank you, God. Give us wisdom, Panginoon, oh God. Thank you, Jesus. And Lord, we pray, Panginoon, oh God, sa mga magko-collect nito, Panginoon, oh God. Lord, may you continue to guide them, Panginoon, oh God, and to help them, Panginoon. Secure, Panginoon, oh God, all of these blessings that comes from you, Panginoon, because we want to give back to you, Jesus. Lord, thank you, Panginoon. Thank you for this day, oh God. Keep your words in our hearts, Panginoon, oh God, so that we may not just preach it, we may not just talk it, Panginoon, but we may act on it, Panginoon, and we may live on it, Panginoon, oh God. Thank you, Jesus. All glory, honor, and belongs to you. In Jesus' name we pray. Everybody says, Amen. Glory to God. Amen. God bless po mga kapatid. May I call on Sophia to surrender and offer a song to God. Amen.
Amen. Praise the Lord. Mana sa pinagmanahan nyo na ang sarap ng may anak na kumakanta sa harapan. Amen. Praise the Lord. Have a blessed Sunday po to everyone. Tunay nga po, napakabuti pong ating Panginoon. Amen. Tunay nga pong tayong lahat ay pinagpala. Amen. Sinong masaya sa umaang ito? Amen. Praise God. Hallelujah. Shall we all stand, mga kapatid? Hallelujah, Lord. Father God, in the mighty name of Jesus, we praise you and we glorify your name. Oh, Father God, hallelujah. Salamat po this opportunity again to using my life for your glory alone, O Lord Jesus. Lord, I humble myself to you, Lord Jesus. I'm here again without you, Lord, I am nothing, Lord God. So help me, Lord Jesus. Hallelujah. Lord, nagpapakumbaba po ako sa iyong harapan, O Lord Jesus. Linisin mo nga po, Panginoon, ang aking puso, ang aking isipan, Lord God, my soul, Lord Jesus, na maging kalugod-lugod, kaaya-aya sa iyong harapan sa umagang ito, na pagsasalita ko, Panginoon, sa harapan ng aking mga kapatiran, Lord Jesus. Lord, you are the one to speak to us today, O Lord Jesus. Lord, may you are the one, O God, to speak to us in our hearts, Lord God. Touch every heart, O Lord Jesus, na paglalagyan ng iyong mga salita. Prepare our hearts, Lord Jesus. Prepare mo, Panginoon, ang aming spiritual na pandinig para matanggap po namin ang iyong pangungusap, Panginoon, sa oras na ito, O Lord God. Lord, bless your word today, O Lord God. Lord, anoint my lips, Lord Jesus. Give me wisdom and knowledge, Lord, to deliver your word today, O Lord, Father God. Hallelujah, Jesus, in the mighty name of Jesus, anuman ang ginagawa, binabalak ng kaaway sa oras na ito, sa aming kalagitnaan, I rebuke it in the mighty name of Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord God, let your will be done today, O Lord Father. Hallelujah, Lord God. I commit everything into your hands, Lord. Ikaw na po, Panginoon, ang manguna. Ikaw na pong mag-lead. Let the Holy Spirit take control of everything sa aming mensaheng ito, Lord God. Hallelujah, Jesus. We thank you, Father God, and thank you. All the praise, all the honor, and all the glory belongs to you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaninang nakikinig ako ng encouragement, dapat diretso na. Parang mas mahaba pa yung encouragement kaysa yung preaching. God bless you, anak. Amen. Hallelujah. Amen. Sa umagang ito, mga kapatid, alam ko po na lahat po tayo ay pagod. Amen. Dahil mga busy ang lahat. Busy sa restaurante. Amen. Sa mga trabaho po namin, lalo na po yung mga nagtatrabaho ng restaurante. Wala po yung ibang mga kapatiran natin dahil nga hindi po sila nagde-day off ng Sunday. So praise the Lord pa rin. Maraming po salamat sa Panginoon. Amen. It's another beautiful Sunday, mga kapatid. Amen. It's another day to praise and give thanks to the Lord, mga kapatid. Salamat po sa Panginoon dahil nandito ka, kapatid. Amen. Magpasalamat ka sa Panginoon dahil nandito ka. Amen. Salamat sa Panginoon dahil sa kalakasan na ibinigay niya sa oras na ito sa atin. Kaya, mga kapatid, are you ready to praise the living God? Are you ready sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon? Amen. Sabihin mo nga sa iyong kapatid, sa katabi mo, mga kapatid. Focus to the Word of God. Amen. Hallelujah. So, ngayong umaga, mga kapatid, salamat po sa Panginoon. This is another opportunity to preach the Word of God. Amen. Hallelujah. Marami pong salamat sa Panginoon. Dahil kahit busy tayo, kahit pagod sa mga trabaho, there's time, mga kapatid, na tayo po ay mag-obey sa kanyang gawain. Amen. So praise the Lord. So sa umagang ito, mga kapatid, para hindi po ako magtagal, hindi po ako nagtatagal, 40 to 30 minutes tapos na po tayo. Kaya kailangan po natin mag-focus, mga kapatid. Mababa man o mahaba ang preaching, kung hindi ka nakinig, ay walang mangyayari. So, amen. Praise the Lord. So ang ating tema po sa umagang ito, mga kapatid, I want to share with you, mga kapatid, this morning in the book of Psalms. Amen. Hallelujah. The book of Psalms, Psalms 23 verse 1, that whole chapter, mga kapatid. So doon po tayo magpo-focus, that chapter 23 verse 1 to 6. Amen. Hallelujah. The theme is comfort in the time of crisis.
comfort in the time of crisis, mga kapatid. So our text, it's Psalms 23 verse 1 to 6, sabi ko nga po mga kapatid. So, fix your eyes on Jesus, your good shepherd. Hallelujah! Amen. Sino pong nagagalak dahil mayroon tayong good shepherd? Hallelujah! Praise the Lord! So, fix your eyes on Jesus, your good shepherd. Ituon po ang inyong mga mata, iyong mabuting pastol. Amen. Hallelujah. There are places in the scripture, mga kapatid, that they may sa kasulatan na makapangyarihan, di po ba mga kapatid, na napakalalim na ang bigkasin ng mga ito, ay upang maranasan ng mga ito, mga kapatid, to experience them, mga kapatid. So Psalms 23 itself, green pasture. The Psalms itself is still waters. The Psalms itself restore my soul. Amen. The Psalms itself is very personal. There are no reference to we or us or thee, but only my, in me, and I. Or they. But only my God in this. David testimony, mga kapatid, his personal experience with God. Hallelujah. It is a precious to us, a balm to our wounded souls. With simple beauty, it speaks of green pastures, mga kapatid, and still waters as well as a dark valleys and enemies in adversities. Hallelujah. So ngayong umaga, mga kapatid, we will talk about the testimony of David, mga kapatid. Sa simpleng kagandahan, ito'y nagsasalita at tahimik na tubig, pati na rin po ang madilim na lambak at mga kaaway at kahirapan. This morning, mga kapatid, we will see that God is closer than you think in times of crisis. My prayer this morning, mga kapatid, in your heart, that you will find your confidence in Him rise above the storm clouds in your life. Even as David, mga kapatid, take a few moments with me this morning and we will see, mga kapatid, the confidence of David in times of crisis. Amen. So number one, mga kapatid. Number one, God allows time in the valley. Pinahihintulutan po ng Diyos ang oras ng lambak. God allows time in the valley. In the first 4 verses, mga kapatid, in Psalm 23 verse 1 to 4, that the Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for His name's sake. Hallelujah, amen. Praise the living God. Everything makes sense in our understanding of a shepherd leading his flock to green grass and calm waters, mga kapatid. Ang lahat ay may katuturan, mga kapatid, sa ating pong pangunawa sa isang pastol na umaakay sa kanyang kawan sa berdeng damo at tahimik na tubig, di po ba? Then we get to verse 4. Sabi po dito sa verse 4, even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Amen. Hallelujah. Hallelujah. It doesn't fit the valley on the shadow of death. Hallelujah. Hindi po ito akma. Mga kapatid, hindi po ito akma. Ang lambak ng anino ng kamatayan ay nagbabadya ng mga idea sa isang panganib na sitwasyon kung saan ang buhay ng mga tupa ay nasa panganib. Di po ba? Maliban kung ang pastol ay alerto at matulungin, kapatid. So, but why would a sheep going through such a place? But why would a sheep be going through such a place, mga kapatid? Through such a place. Ngunit bakit ang isang tupa ay dumadaan sa ganoong lugar, mga kapatid? Bakit po ba dumadaan ang mga tupa sa ganoong lugar, mga kapatid? Not because he's straight of sin? Not because he's straight of sin?
That is not the point here, mga kapatid. Hindi po naliligaw sa kasalanan ay hindi po. Ito po ang punto dito. The reason po the sheep is going through the valley, mga kapatid, is because the shepherd lead him there. Nakakasunod po tayo, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So the reason po, mga kapatid, is going through the valley, mga kapatid, because the shepherd lead there, mga kapatid. Ang dahilan kung bakit dumaan ang mga tupa sa lambak ay dahil dinala siya ng pastol doon. Amen. So the connection between verse 3 and 4, mga kapatid, confirm this, the path through the valley is also one of the paths of righteousness in which God leads, mga kapatid. He guides me in the paths of righteousness for His name's sake, mga kapatid. Even though, sabi nga kanina sa verse 4, even though I walk through the valley of the shadow of death, hindi po ako matatakot. Amen? Hindi po ako matatakot because God is with us. Amen. Hallelujah. For you are with me. Amen. Sabi po dito. Tanong po ulit. But why would a good shepherd who would lay down his life for a sheep lead a lamb into a valley filled with danger and death threats? Ngunit bakit, mga kapatid, ang isang mabuting pastol na nag-aalalay sa kanyang buhay para sa kanyang mga tupa ay aakayin ang isang tupa sa isang lambak na puno ng panganib at pangamba at pagbabanta filled with danger and threats, mga kapatid, at kamatayan, mga kapatid. There's only one possible answer, mga kapatid, to get some better place. Di po ba? To get some better place. David was saying in Psalms 24, di po ba nabasa po natin, mga kapatid, kanina, dito lang po tayo magpo-focus sa ating teksto sa Psalms 23, na I'm going to trust, even, mga kapatid, we have nothing to fear even though we may feel overwhelmed by it, mga kapatid. I am going to trust that you will enable to get through this. And the same way that sheep trust their shepherd, mga kapatid, na kailangan din po tayong magtiwala sa ating shepherd, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Sa verse 4, remind us na we have nothing to fear, even though we feel overwhelmed by it, mga kapatid. The Lord is our shepherd. Naniniwala po ba tayo doon, mga kapatid? The Lord is our shepherd. Declare that into your life, mga kapatid. Amen. Hallelujah. He knows what He's doing. And He promised He will guide us through the valleys until we reach the sunny. Amen. Hallelujah. He is with us and won't ever leave us. Every season of our life, He is with us. Hallelujah. Napakasarap pong pakinggan pa, mga kapatid, na every season, dumadating ka man ng trials, anumang season ng buhay mo, mga kapatid, anuman pinagdadaanan mo, God is with us, mga kapatid. Sa lahat ng panahon, ang Diyos ay mabuti. Even in the dark valley in our lives, mga kapatid, ang Diyos ay mabuti. Amen. Praise the Lord. See, ang Diyos ay mabuti. So learn, mga kapatid, learn always to be grateful. Learn always to be grateful. Hindi lang po pag ikaw ay success sa iyong trabaho. Hindi lang po kung itinaas yung sahod mo, doon ka magpapasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Not only the time of success or good work, mga kapatid. Every valley is pathway to something better. Amen. As Psalms 84 verse 11 says, no good does the Lord withhold from those who walk uprightly. Amen. Hallelujah. Or as Paul put it in Romans
8:28, and we know that all things God's works for the good of those who love Him. Amen. Hallelujah. Napakaganda po yung sinabi niya. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him. Amen. So napakaganda po according to His purpose. Amen. The valley isn't good. Di po ba? The valley isn't good, mga kapatid. But the shepherd, he knows the way. Di po ba? The shepherd, he knows the way, kaya trust to the shepherd. Amen. Hallelujah. Praise the living God. Amen. Marami pong salamat sa Panginoon. So number 2, the shepherd as you covered. Amen. Tinakpan ka ng pastol. Amen. Hallelujah. David tells us how to be fearless, mga kapatid, and adversity. He tells us even in the verse 4, sabi nga, even though I walk to the valley of the shadow of death, mga kapatid, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and staff, they comfort me. Ulit-ulitin ko po tong verse na ito, mga kapatid. He didn't dread the distress he would face or hinarap niya yung crisis, mga kapatid. How do you fight fear when you don't know what's going to happen? How to fight? Mga kapatid, paano mo labanan ang takot kung hindi mo alam ang susunod na mangyayari? Paano mo bilang isang Kristiyano, mga kapatid, paano mo lalabanan yung takot kung hindi mo alam kung yung susunod na mangyayari? Amen. And your imagination is working overtime. Nagwo-working pero hindi mo alam ang mangyayari. Paano mo ito gagawin? So paano ito ginawa ni David? How did David do it, mga kapatid? How did David do it, mga kapatid? David tells us his confidence from 3 sources, mga kapatid. Mayroon pong 3, mga kapatid, na aking pong tatalakayin sa umagang ito. Letter A, he stayed in God's presence. Hallelujah. So David says in the first, he speak God's nearness, mga kapatid. His presence when you step into your valley, mga kapatid, and it's so dark. You can even see the path ahead, mga kapatid, and you the possibility that there are predators and enemies laying in wait for you. Anong gagawin mo? Siguro aatras po tayo kaagad, di po ba? It's so dark, you can even see the path ahead, mga kapatid. So yung bilang isang tao, minsan, may mga pagsubok tayong pinagdadaanan, may nalalaman tayo, ayaw po nating harapin, natatakot po tayo, aatras po tayo kaagad, mga kapatid. Una ay nagsalita sa tungkol sa pagiging malapit niya sa Diyos, sa kanyang presensya. Amen. So ito, pag madilim po yung lambak, mga kapatid, hindi mo alam yung gagawin mo, hindi mo alam kung ano yung uunahin mo, at ikay may posibilidad na may mga mangdaranggit at mga kaaway na naghihintay para sa iyo. Your shepherd has something he wants to hear. Ano pong sabi niya dito? I will be with you. Ang natutunan po dito sa verse na ito, I will be with you. Itatak po natin sa ating isipan, mga kapatid, na ipamuhay po natin na anuman mangyari, anumang pagdadaanan po natin, anumang pagsubok na dinaranas po natin sa oras na ito, he stay in God's presence. Like David, mga kapatid, he stay in God's presence. So, I will be with you. Kasama po natin ang Panginoon, mga kapatid. So, learn
turn to drugs or resort to drink or find some other substitute that you will think will help you get through this valley, mga kapatid. All you need is your shepherd. Hallelujah. Amen. Huwag pong bumaling ang anumang gawain, anumang o hinahanap ng iba, mga kapatid, sa tingin mo na makakatulong po sa'yo. Mga kapatid, ang kailangan mo lang ay ang iyong pastol. Magtiwala ka sa iyong pastol, mga kapatid. Amen. Hallelujah. It says in Hebrew 13:5 and 6, hallelujah, keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Because God has said, never will leave you, I will leave you, never I will forsake you. Amen. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. Amen. Napakaganda po yung sabi dito, we can confident the Lord is our helper, mga kapatid. Bakit po tayo matatakot? Sinabi sa atin ng Panginoon na even though we will walk to the valley of the shadow of death, huwag po tayong matakot, mga kapatid. Do not fear, mga kapatid. The Lord is our helper. I will not fear what can man do to me. Sabi nga dito, I will not be afraid what can merry mortals do to me. Hallelujah. In the same way, remind us that sheep trust their shepherd. So remind po tayo, mga kapatid, na in the same way that sheep trust their shepherd, mga kapatid, sa kanilang buhay. Hallelujah. So I want to tell you about my childhood, mga kapatid. Childhood, ha? Very quick story, mga kapatid. Ito po yung aking ginawang ilustrasyon dahil iniisip ko, mga kapatid. Sabi ko, sa aking pagkabata, mga kapatid, sa buhay ko bilang isang Kristiyano, hindi ko po gaanong naintindihan kung ano po yung mga dapat kong gawin. Siyempre, bata po, mga kapatid. Kahit sinasabihan ka, tinuturuan ka ng magulang, in that day, sa aking pamilya, mga kapatid, kung kayo po'y nakaranas, humiga sa isang papag na bed, papag, kawayan, alam po ninyo, ang aking tatay, gumawa po siya ng isang papag na napakalaki. Kasi po, mga kapatid, kami po ay 10 magkakapatid. 10 kami magkakapatid, mga kapatid. Kami pong babae, kami pong 4 na babae ay sunod-sunod. Kami po ang mga na babae. Ang tatay ko po gumawa po ng isang kamang papag. Kasi ayaw po namin magkahiwa-hiwalay. Ayaw niya magkahiwa-hiwalay yung kanyang mga anak. Ginawan po kami ng papag na kasya kami kung 8. Doon po kami natutulog, inilalatag po ng aking ama ang banig at kulambo. Tapos inarmilor na kumot. Kung alam po ninyo yun. So, that time, mga kapatid, sa buhay ko bilang sa pagkabata ko bilang isang Kristiyano, hindi ko po nauunawaan kung ano yung mga nangyayari sa buhay ko. In that time, mga kapatid, once my father, mga kapatid, sabi niya sa amin, kayo tabi-tabing matutulog. Sabi niya, iiwanan ko kayo na nakasindi ang ilaw o sasamahan ko kayo na patay ang ilaw. Kasi nakaranas po kami, mga kapatid, natutulog yung sinisindihan na may gas. Na sinisindihang ilaw, dahil wala pang mga kuryente, wala pong mga pero sobra pong saya po namin. Dahil napakabuti po ang Diyos. Sa buong pamilya po namin, napakabuti po ang Diyos. Laging sinasabi ng aking ng nanay ko, na imbag ti Diyos. Kasi ang dami-dami po namin, mga kapatid. So, sinabi po ng tatay ko, sabi po namin, na ayaw po naming maiwang matulog na nakasindi ang ilaw na hindi namin siya kasama. Sinabi namin na mas magandang patayin mo ang ilaw na kasama ka namin. So as I remember, mga kapatid, ang tatay ko, pinatay niya ang ilaw, sasamahan niya po kami sa pagtulog. Hanggang ngayon, buhay pa yung papag na yon, mga kapatid, ang tibay. Doon na po pinanganak ang bunso kong kapatid na nasa Canada, almost ilang taon na, 40 years. So, marami pong salamat sa Panginoon. So, sabi ng aking tatay, light on or lights off? Kaya sabi po namin, pinili po namin ay choose presence with darkness. Bakit po, mga kapatid? Mas panatag po kami kahit patay, madilim, kasama po namin siya. So, I want to say this na, mga kapatid, na ang gusto kong ituon dito ng pansin
ay kasama natin yung presensya ng Panginoon even in the dark valley in our lives, mga kapatid. Kasama po natin ang Panginoon anuman mangyari, kadiliman sa ating mga buhay, mga kapatid. That's why, mga kapatid, magtiwala po tayo sa Kanya. Amen. Kasi kasama po natin yung presensya ng ating Panginoon. Yun po ang gusto kong iparating po sa inyo, yung aming pagtulog na yun, kasama namin ng tatay ko doon, mas panatag yung loob namin. So kasama po natin ang ating shepherd, mas panatag pong ating loob kahit madilim, kahit lumalakad tayo sa kadiliman, mga kapatid. Kaya all the glory belongs to the Lord dahil napakabuti po yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. So mas gugustuhin ba ninyong iwanan bukas ang ilaw at umalis o patayin ang ilaw, mananatili sa amin? At sandali, sabi niya, oh Lord, thank you so much dahil lagi mo kaming iniingatan. Lagi mo kaming ginagabayan sa ating mga pagtulog, mga kapatid, sa gabi na madilim, nandyan po yung ating good shepherd. Amen. Hallelujah. So, sabi po nga po dito, na pinili ko na may kadiliman kaysa kawalan ng liwanag. Hallelujah. Di po ba, hindi po yun ang pinakagusto po natin sa lambak? Kasi kasiguraduhan na mayroon sayong isang tao. Magkaroon ng pananampalataya na walang takot, mga kapatid. Matuto po tayo na magkaroon ng pananampalataya bilang isang Kristiyano. Manampalataya tayo na walang takot. Dahil alam mo, nandun yung Panginoon. Nandun ang Panginoon. He is with us. Amen. Napakasarap po yung sabi niya na there is no valley, no matter how dark, that you will go through alone. He will not leave you. Di po ba? Napakasarap pong pakinggan yung promise ng Panginoon, yung pangako niya, napakalinaw po na hindi ka iiwan, hindi tayo pababayaan. Amen. So, walang lambak na gaano man kadilim ang dadaanan mag-isa, hindi kanya iiwan. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Napakasarap po yung maglingkod sa Panginoon. In my experience, lagong sinasabi, Lord, hindi ko gusto to. Pero this is your will. This is your will, my Lord, na mahiwalay ako sa mga pamilya ko. Kasi sa totoo lamang po, kami pong mga kapatid, hindi po kami nagkahihiwalay mula nung nagkakahiwalay mula sa pagtulog. Kasama ko sila lahat. Kaya napakahirap po ang malayo sa pamilya. But there is God, mga kapatid, that He comfort us. There is God that always there to care us, mga kapatid. Nang anuman mangyari, mga kapatid, anumang lambak, anumang valley, darkest valley na pinagdadaanan mo ngayon, trust the good shepherd, mga kapatid. Letter B, he saw God's power. Nakita niya ang kapangyarihan ng Diyos. David saw God's power, mga kapatid. David said, he had no fear in adversity because of the comfort of God's power protecting him. So ganyan ka maniwala. Huwag kang matakot, ganyan ka maniwala. Katulad po ni David, mga kapatid, nagtiwala siya sa Panginoon. Hallelujah, all the way. Hindi po siya natakot, mga kapatid, because of the comfort of God's power protecting him, mga kapatid. A shepherd rod was a 2-foot club made a oak wood of an oak tree, mga kapatid. Ang tungkol ng shepherd ay isang panghampas na may 2 paa na gawa sa oak na may pabilog. Ano ba to? Na ulo na pinutol mula sa puno, buhol ng puno at may mga matutulis na pital na binatukan dito. So, ginamit ng pamalo na ito upang ipagtanggol ang kawan laban sa pag-atake ng kaaway. So inilarawan nito ang kapangyarihan ng pastol na lumaban sa mga kaaway, mga kapatid. David said, he had no fear, mga kapatid. He had no fear in adversity because of the comfort of God's power protecting him, mga kapatid. Ang pagprotekta po sa kanya mula sa kung ano ang makakasira sa kanya. At hindi mo kailangan matakot, kapatid. God's power is there to protect us, mga kapatid. Sino pong naniniwala na nandun po yung Diyos araw-araw na nagproprotekta po sa ating pagtatrabaho? Amen. 8 hours, 9 hours, 12 hours. Kaya mo?
Amen. Hallelujah. Kasi tayo ay binibigyan ng kalakasan ng Panginoon, kaya dapat kang magpasalamat. Always be grateful to the Lord. Amen. Kasi ang dami pong dapat ipagpasalamat sa mga buhay po natin, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nabubuhay sa atin ay mas malakas kaysa anumang kinakaharap natin sa mundong ito. Amen po ba, mga kapatid? Mas malakas yung kapangyarihan ng Diyos kaysa yung inaharap mong problema sa mundong ito, mga kapatid. Hallelujah. Kaya huwag kang matakot. God's power living in us is stronger anything we face in this world. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon, mga kapatid. Sabi ko nga, hindi tayo matatakot dahil kasama po natin ang ating Panginoon. Saan man tayo magpunta, He protect us. He lead us. Amen. Hallelujah. Kasama natin lagi ang presensya ng Panginoon. Kung ano mang pinagdadaanan mo yang, iiyak mo lang. Iiyak mo lang. Iiyak mo lang sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Iiyak mo lang sa Panginoon yan. Hallelujah. Kapatid, hindi mo man nakikita yung way. But God knows the way kung saan ka ilalagay ng ating Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Kaya magpasalamat ka sa ating Panginoon. Letter C, He experienced God's leading. He experienced God's leading. Sabi po nga, your staff comfort me, di po ba? Sabi niya kanina, he said, he was referring to the shepherd crook, mga kapatid, which its hook on the one end. Sabi, inaliw ako ng iyong mga tauhan. Ang tinutukoy niya po dito ay yung baluktot na pastol na may kawit sa isang dulo. A good shepherd would use it to guide the sheep, mga kapatid. Let stray away just a gentle tap of the staff on a lamb's side would move them back and the fold. And the crook would gather up a sheep from a place where it might have fallen. David felt comforted that his shepherd was guarding his step, making sure that he makes it through the darkness safely. So David felt comforted, mga kapatid, hallelujah, that his shepherd was guarding his step, mga kapatid. He's leading. He experienced God's leading in his life, mga kapatid. Kaya patuloy po tayong mananalig sa ating Panginoon, mga kapatid. Patuloy tayong magtitiwala sa Kanya that He lead us. He lead us always, mga kapatid. Hallelujah. David was supremely confident, mga kapatid. Not only, mga kapatid, about his present circumstances, but of grace and the future that would see him all the way home, mga kapatid. David was supremely confident, mga kapatid, not only about his present circumstances, but of grace and the future that would see him all the way home, mga kapatid. He stayed close, trusted, and God's. He stayed trusted in God's protection and guidance all the way, mga kapatid. All the way. Ganun po sana ang ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Mga kapatid, kung tayo lubos na nagtitiwala, hindi tayo mangangamba. Ibigay natin lahat sa Diyos, mga kapatid. All because He could say, anong sabi niya? The Lord is my shepherd. Hallelujah, praise the living God. All because He could say, the Lord is my shepherd. Kaya i-declare po natin sa buhay po natin, mga kapatid, the Lord is my shepherd. Amen. In the name of Jesus, hallelujah. Kaya David is completely dependent on God. Trust Him, mga kapatid, completely that He is God's honor. That he is completely kept safe by God. Even in the presence of his enemies, mga kapatid, and that God will give him everything he needs.
Alam kong ibinigay na ni Lord lahat, mga kapatid, ang ating pangangailangan, di po ba? So trust Him. Glorify Him. Magnify Him to your life, mga kapatid. Dahil God is so good, mga kapatid, sa buhay po natin. Amen. Stay in God's presence. Stay in God's power. Stay in God's leading. Because, mga kapatid, the God, you are the God. He is the God who made the way for us, mga kapatid. Like I said in Psalms 23 verse 1 to 6, mga kapatid, yung ating pong verse. When you find yourself awake in the dark, uncertain of the future, when the color has drained out of life, mga kapatid, and your soul is downcast, look up to God, mga kapatid. Look up to the shepherd, mga kapatid. Encourage us to rest in God's mercy. Ano pong sabi? Ano pong sabi dito sa verse 6? Ano pong sabi dito? Napakaganda po, mga kapatid. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ang Diyos ay napakabuti sa panahon ng broken-hearted mo. Di po ba, mga kapatid? Napakabuti po yung Diyos. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. He reminds us God's care and protection. He cares about us, mga kapatid. He protects us always, mga kapatid. He provides everything our needs, mga kapatid. Surely without question, guaranteed, no doubt. Amen. Goodness and mercy shall follow us, mga kapatid, pag hindi tayo nagda-doubt. Pag nagda-doubt ka, anong mangyayari? Hallelujah. In the midst of ups and downs, mga kapatid, in the midst of challenges, in trials and temptation, in the mountains valley, gaano man kataas yung valley mo sa buhay mo, kapatid, He is stronger than anything. God is stronger. God is so big, mga kapatid, na lutasin yung gaano man kataas yung darkest valley mo na pinagdadaanan mo ngayon. Wala ka man alam na paraan, mga kapatid, pero ang Diyos may paraan sa buhay mo. Ang Diyos ay may plano sa buhay po ng bawat isa, mga kapatid. Kaya hindi na po sasabihin mo, bukas na lang ako maglilingkod. Paano kung bukas, kapatid, kinuha na yung buhay mo ng Panginoon? Hindi mo po may babalik, kapatid, yung buhay. Kaya habang nabubuhay ka, may time ka pa, magbasa ka ng salita ng Panginoon, isa pamuhay mo yung salita ng ating Panginoon. What David, mga kapatid, he obeyed the Lord. Kung ano yung lead ng Panginoon, kung saan sa mapunta kahit, even though I walk to the valley of the shadow of death, I will bless for Brother Jim. Even may pinagdadaanan siya. Pinipilit niyang pumunta dito sa church. I will bless. I will so bless. God will complete healing for you, kuya, in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Inalay niya yung buhay niya. Na-bless ako, mga kapatid, pag nakikita ko si kuya. Dito sa church, nakikita ko na kahit may nararamdaman, nandito siya. Inuuna niya yung gawain ng ating Panginoon. God is power to heal you, kuya, in the name of Jesus. God bless you, kuya. Even though we are walking to the valley of the shadow of death, gawin mo na ngayon, kapatid. Gawin mo na ngayon dahil hindi pa huli. Trusting God, our good shepherd, providing us with everything we need, mga kapatid. Ang pagsaserve po sa ating Panginoon, nagmumula po sa puso. Kung gaano ka katapat maglingkod, kahit hindi ka po nakikita ng iba.
kahit hindi po tayo nakikita ng iba. Napakalinaw po yung promise ni Lord sa Hebreo 13 at hindi tayo iiwan. You will never regret to follow Jesus, mga kapatid. You will never regret trusting God, our good shepherd, mga kapatid. Hallelujah. Sabi po dito, iwan kong naibigay ko po yung verse na yun. Hebrews 13:8. Hebrews 13:8 muna po tayo. Hallelujah. Sorry po. Ano pong sabi niya doon? Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Amen. So i-declare mo sa buhay mo, mga kapatid, na buhay po ang Diyos. Kung sino po yung Diyos na kumilos sa time of David, sa time po ng ating mga karakter sa Bible, He is the same God who is working right now, mga kapatid. He is the way, mga kapatid. He is the way. Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Hallelujah. Siya yung God. He is working right now, mga kapatid. Kaya ibigay mo yung buhay mo, ibigay mo yung paglilingkod mong tapat sa Panginoon, mga kapatid. Hindi na patumpik-tumpik ang paglilingkod ngayon, mga kapatid. Hindi mo na iisipin kung gaano kalaki yung sahod mo. Hindi na yun ang importante, mga kapatid. Ang importante yung buhay mo na may Diyos ka na naglilingkod na tapat sa buhay mo, mga kapatid. Dahil magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan pagdating ng panahon. Amen. Hallelujah. Kaya to God be all the glory, mga kapatid, letting the Lord be our shepherd. Letting the Lord be our shepherd, mga kapatid. In last verse, Jeremiah 29:11. Hallelujah. Ano pong sabi dito? Alam kong paborito po nating lahat ito. Amen. Praise the Lord. I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. Hallelujah. May plano po ang Panginoong Diyos sa buhay po natin, mga kapatid. Sa bawat isa, mga kapatid, iba-iba yung mga pinagdadaanan natin. But declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future, mga kapatid. Kaya magtiwala ka lamang po sa Kanya. Ibigay mo ang lahat ng bali mo sa Kanya, mga kapatid. Darkest valley na pinagdadaanan mo ngayon, ibigay mo sa ating Panginoon, mga kapatid. Dahil, mga kapatid, mas malaki po yung Panginoon kaysa problema na pinagdadaanan natin. We will in our Father's hands, mga kapatid. Even cannot see, but He is working. He is working beside you. Kaya ibigay mo po sa Kanya yung buhay mo, mga kapatid. Sabi ko nga, mga kapatid, parang gusto ko nang umuwi sa Pilipinas. Ang tagal-tagal ko na dito sa Espanya, sabi ko, mga kapatid. Kasi since 1994, nandito na po ako. Sabi ko, parang gusto ko nang umuwi sa Pilipinas at i-enjoy ko rin yung pagpapala ng Panginoon. Di po ba? Yung parang nagbabakasyon ka na lang doon 1 month. Pero Lord, sabi ko, I will obey you, Lord, dahil ginagamit mo pa yung buhay ko. Gusto ko pang ipagamit yung buhay ko for your glory alone. Panginoon, sabi ko, let your will be done. Kung ano man yung plano mo, Panginoon, ay mag-oobi ako, sabi ko sa Panginoon. So sabi ko, tayo po ay nakakatayo sa pagmamahal at grasya ng Diyos. Amen. Napakabuti po, ang dami pong provision natin natatanggap sa buhay po natin, mga kapatid. Ang dami pong favor ni Lord. Can I have water, please? Nasa mid po ako. Kaya salamat po sa ating Panginoon. Ayan nga pala mga salamat po sa ating Panginoon. Thank you, Sister Mai. Beautiful. Excuse me po. Kaya praise the living God, mga kapatid. Salamat po. Dahil napakabuti po ang Diyos sa buhay po natin. Amen. Purihin po ang Diyos, mga kapatid. Ang laging may taas sa buhay po natin ay ang pangalan ng ating Panginoon. Amen. So, sa akin pong pagtatapos, mga kapatid, He is working, mga kapatid. The Lord is my shepherd. The good shepherd.
trust in a good shepherd, mga kapatid, hindi ka po maliligaw. He lead us, mga kapatid. Every day in our lives, mga kapatid, He lead us. So don't forget to pray, to talk to God, to more closer to God, to more deeper to know Him, mga kapatid. Kung gusto mo pang makilala pa ang lubusan ng Panginoon, basahin po natin ang salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Huwag po natin pababayaan ang ating pagbabasa ng ating salita ng Panginoon at mag-connect po sa Kanya kahit gaano po tayo kabisi. This summer, mga kapatid, God always with us. God always lead us. God always protect us, mga kapatid. Kaya ibigay natin ang lahat, gaano man po, mga kapatid, kabisi tayo sa summer. Stay in God's presence. Stay in God's presence, mga kapatid. When you find yourself weak in the dark, sabi ko nga kanina, mga kapatid, fix your eyes on God. Fix your eyes, the one who made us a way. Hallelujah. So encourage you today, this morning, mga kapatid, na let us surrender our lives to God. Surrender our lives to God. Let God in your heart, to rule in your hearts, mga kapatid. Even in the mountains valley, in the darkest valley, trust the Lord in your heart. Trust the Lord in your heart. Dahil napakabuti po yung Diyos na ating pinaglilingkuran, mga kapatid. Siya ay laging nandyan, lagi. Napakalinaw ang sabi sa salita ng ating Panginoon. Napakalinaw. Hindi tayo iiwan. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kung tayo tuloy-tuloy na maglilingkod sa Kanya ng tapat, tuloy-tuloy until the end, ano man mangyari, ano man pagsubok, kapatid, trust the Lord in your heart. Surrender all to Jesus. Fix your eyes to the Lord. He will never leave you nor forsake you. Hallelujah. Shall we all stand? Raise your hands to the Lord. Pasalamatan mo ang Diyos sa buhay mo sa oras na ito, Lord God. Thank you, Jesus, for all that you have done in our lives, Lord. Thank you, Jesus, for loving us. Thank you for caring us, Lord Jesus. Thank you that you have made the way, O Lord God. Thank you for leading us, O Lord Jesus. Thank you for your presence, O Lord God. Hallelujah. You will never fail, O God. Your love never failed to us, O Lord Jesus. Kaya Panginoon, hallelujah. Help us to trust the good shepherd, Lord. Help us to God, shepherd lang po kami, Panginoon, magtitiwala. We know, Lord, that you lead us no matter what happened to our lives, Lord Jesus. Oh, hallelujah, Jesus. We declare abundance healing, Lord, in the name of Jesus. We declare, Lord, in the name of Jesus. Hallelujah. Oh, we declare growing up in our faith, Lord Jesus. Lord, hallelujah, more deeper to you, to know you more, Lord. All we need is you, Jesus. All we need is you, Jesus. Thank you, Lord, for your word today, oh God. You are the good shepherd, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus, you will never fail. Once more, let
Let's sing with all our hearts. Brothers and sisters, raise your hands. Pasalamatan mo ang Panginoon sa ginagawa niya sa buhay mo at gagawin pa niya in the name of Jesus. Trusting I trust everything into your hands, Jesus. All we need is you, Jesus. All we need is you, Lord Jesus. Lord, in the mighty name of Jesus, we want to grow more in our faith to God. In the name of Jesus, bless every one of us, Father God. Bless every one of us, Father God. Help us to grow more, Lord Jesus. Help us to fix our eyes on you, Lord Jesus. Only to you, Lord God. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay na pinagkaloob mo po sa amin. Maraming salamat po sa buhay na walang hanggan na pinagkaloob mo po sa amin, Lord God. Like David, Lord. Even though we walk through the valley of the shadow of death, no fear because you are with us, Lord Jesus. No fear because you lead us, Lord Jesus. No fear because you comfort us, Lord. No fear because leading us, Lord Jesus, in the way we should go, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. In the name of Jesus, bless every one of us, Lord. Na yung mga salita mong ito, Panginoon, may sa pamuhay po namin sa aming mga buhay bilang isang Kristiyano, Panginoon, that we will stand firm in our faith to Lord Jesus. Without you, we are nothing, Lord Jesus. Kaya, Lord, in the name of Jesus, help us, Lord, to walk with you with a faithful heart, to Lord Jesus. Hallelujah, Lord God. We commit everything into your hands, Lord. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, na lagi kang manguna sa aming mga buhay, Panginoon. And we declare healing in the name of Jesus sa mga buhay po namin, O Lord Jesus. We declare abundant blessings pa, Panginoon, Lord God, in the name of Jesus. Lord, hallelujah, shall we raise our hands to the Lord, hallelujah. Thank you, Father God, hallelujah. We declare divine protection. Receive the healing. Receive the divine protection in the name of Jesus. Hallelujah. Receive the abundance life na binigay ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Lord God, we commit everything into your hands, Lord God. Hallelujah. Thank you, Father God. Hallelujah. Thank you, Lord, for everything, Lord Jesus. We love you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your goodness, O Lord. Thank you for your faithfulness, O Lord, sa mga buhay po namin, O Lord. Maghari ka nga po, Panginoon, sa aming mga buhay lagi, O Lord Jesus. Hallelujah. Bless every one of us, O Lord. Hallelujah. Bless and touch every heart, O Lord Jesus. Na magpapatuloy kami na maglilingkod, Panginoon. Ano man mangyari sa aming buhay, Panginoon, magpapatuloy kami until the end you come, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Receive the blessings from God the Father, God the Son, and the Holy Spirit in the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. All the praise, all the honor, all thanksgiving, and all the glory belongs to you alone, Lord Jesus. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Hallelujah. God bless for everyone. All the glory belongs to the Lord. Have a blessed Sunday po. Amen. Victorious Sunday to every one of us. Amen. Let's give a praise song to Jesus. Amen. Thank you, Jesus. We love you, Lord. Thank you, God.
join us. See you next Sunday. God bless.